So yun, good day mga boss. Ito nga pala, may panibago na naman tayo ditong gagawin. Meron tayo dito Suzuki Rider 150. So ang gagawin natin dito mga boss ay ire-repress natin yung makina, no? So ito dumating kaninang 5 AM. So dinala na to dito, iniwan. So may pasok si boss kaya iniwan na lang po sa atin. Ipapa-repress daw po niya yung makina. So ito na po yung odo niya. Check natin mga boss. So yung odo niya po ay 110 na po. Yan o. So 110 na po yung odo niya. So ang taas na pala ng takbo nito mga boss. So kaya ire-repress na po natin ang makina nito. Ang mga papalitan nga pala natin dito mga boss, ito magpapalit din tayo ng switch. Yan, papalitan din na daw natin yan. Kabilaan po switch. Tapos yung quick throttle nya. Yan, papalitan na rin po natin ng quick throttle. Tapos kakabitan natin ng PIA horn. Yan, papalitan natin ng clutch lining. Ayan po yung mga gagawin natin diyan mga kaidol. At ito na po yung pamalit. Yan. So ang ginagamit natin kadalasan mga kaidol pag tayo nagre-repress, ito valve seal. Yan, kailangan natin ng valve seal. Kailangan genuine po. Yan, Suzuki genuine po yung kailangan natin. 4 po yan mga kaidol. Tapos siyempre hindi mawala yung base gasket. Napaka-importante po nito mga kaidol. Kailangan pag magre-repress kayo at meron na kayo dapat ito, no, kasi nasisira yung stock. Tapos papalitan na rin po natin ng spark plug cap. Yan, sinabi ko na rin kay boss na palitan na namin yung spark plug cap kasi yung spark plug cap na nakakabit ay hindi original po. So replacement lang po yung nakakabit. Tapos dito, ito yung kakabit nating clutch lining na HBK po yung brand. So subok na po ito, napakaganda po nito sa Rider mga kaidol, at kapit na kapit at matagal po yung buhay nito. So yan po yung kakabit natin. Tapos ito, bumili din po si boss ng o-ring. Ito yung o-ring po nitong cover. Yan, papalitan na namin yan kasi may konting leak. Yan, papalitan namin ito. Tapos meron siyang biniling carburetor. Ito CPO na PWK 28mm na ikakabit natin mga kaidol. Carburetor na flat slide. Ayan, 28mm. Tapos meron na yung kasamang manifold niya mga kaidol. Yan. Tapos dito papalitan lang natin ang filter. Tapos langis Petron 1 liter. Tapos magpapakabit na rin si boss. Ito yung busina ikakabit natin, oh. PIA horn mga boss. Yan, may relay na palang kasama yan. So wire na lang po ang kulwang nito at saka mga fuse. Tapos ito naman yung switch, Honeywell switch mga boss. Yan, kakabit natin to. Tapos ito naman yung quick throttle na nabili ni boss. Yan, tinanong niya kung dali lang ba daw ikabit. So ako nang bahala, sabi ko ako nang bahala magkabit kasi yung cable niya mahaba. So ako na lang bahala dyan, puputulan ko na lang yan mamaya. Yan, para umari lang po. So yan po yung mga ikakabit natin dito sa Suzuki Rider 150. So ito na mga kaidol, umpisa na natin to. So baklasin na po natin mga boss. Bitot ko na to. So ito po mga kaidol, nabaklas na po natin yung mga tornilyo. Kaso nga lang, may nakita po akong problema mga kaidol. So nung binaklas ko po yung tornilyo, nakita ko po ang nakakabit ditong tornilyo ay full thread. Nung binabaklas ko, napakaganit po niya. Yan o, baliktad po yung pagkakabit. Kailangan dito ay hindi full thread. Tapos dito sa dalawa, kung magtataka kayo mga kaidol, tingnan nyo itong 4 na tornilyo na to. So yung dalawa lubog. Ayan, maluwag yan oh, maluwag, lubog.
So sala yung pagkakabit ng gumawa nito, sala yung tornilyo. So kailangan dito, nakakabit dito mga kaidol, pagka yung may nakita kayong dowel pin, yan, kailangan niya full thread dito to mga kaidol. Ayan, kung mapapagmasdan nyo, pantay na po silang dalawa. Tapos itong isang to ay dito dapat, yan. Tapos itong full thread dito rin sa may dowel. Ayan, makikita nyo, pantay-pantay na po yung apat. Tapos ito yung full thread, ay yung half thread, kailangan dito yan. Ayan, so ganun dapat magkabit ng tornilyo, kailangan ganan. Huwag nyo pong ikakabit to dito mga kaidol sa walang dowel. Pag kinabit nyo yan dyan, mataas po yan. Yan, kaya yan, dito yan yung half thread. So yun lang mga kaidol, no. So babaklasin na natin to. Pinakita ko po sa inyo kung ano yung sala dito, kaya kailangan pantay-pantay yan bago nyo hipitan. So baklasin na natin yan. So yung mga boss, nabunot na po natin yung mga camshaft. Yan, binunot natin yung camshaft. Tapos tatanggalin natin itong cylinder head. So may tornilyo to dito na 12mm. So tanggalin po natin. So baklasin po natin yung mga tornilyo nito. 12mm. Tanggalin natin itong mga kaidol to 10mm sa block at head. So yan mga kaidol, natanggalan natin yung mga tornilyo. Pwede na po natin hugutin to. Hugutin lang natin itong mga kaidol, yung cylinder head. Yan, natanggalan natin. Yung kung makikita nyo mga kaidol, makikita nyo yung sunog nya, napakaitim. Yan napakaitim, overgas, merong leak na langis. Yan, kaya babaklasin natin to, lilinisin natin lahat yan mga kaidol. Tapos yung cylinder head, lilinisin natin yan. Ayan kung makikita nyo mga kaidol yung sunog. So napakaitim. Tanggalin lang natin mga kaidol yung mga valve shim. Tanggal natin mga valve shim. Di yung sa exhaust. Ayan, sa exhaust makapal. Ayan, valve shim po ng exhaust ay makapal mga kaidol. Tapos ito yung sa intake. So ito dalawang manipis. Ayan, hindi mo kayo marilito dyan. Ayan, dalawang manipis. Ayan mga boss, tanggal lang natin itong tanggal lang natin yung mga dowel pin, baka kasi malaglag. Yan, ayan, dito po nakakabit yung full thread na tornilyo. Kailangan pag magkakabit kayo ng full thread, kasi alternate po yan, yung full thread po kailangan dito sa may mga dowel siya, para hindi po kayo malito. Yan, tanggalin lang po natin lahat yung dowel. Yan, so 8 po ito mga kaidol, 8 dowel pin. So tingnan natin dito yung iba. So ayun nga mga kaidol, so may kulang po siya ng dowel pin, kasi ito 2, 4, 6, kulang po siya ng 2. So kulang pa siya ng isa. So kulang siya ng isang dowel pin. So hindi po na ibalik yung dowel pin. So tanggalin natin to cylinder block. Yan, baklasin lang po natin ito mga kaidol, cylinder block.
So yan, nabaklasan po natin yung block. So goods pa naman po yung block niya, wala pa pong tama. Yan mga kaidol, makinis pa po siya. Tapos baklasin natin itong piston. So kailangan pag magbabaklas tayo ng piston pin, ilagyan natin ito ng pasangan para hindi po siya malaglag dun sa loob. Tapos sabay natin susungkitin. So ito po yun, pin lock. So ayan mga kaidol, natanggalan natin yung piston. Napakadumi po niya, lilinisin natin to, no. So tanggalin lang natin itong mga piston ring. So ayan mga kaidol, lilinisin lang po muna natin lahat yan. So balikan ko po kayo pag nalinis ko na po lahat, no. So balikan ko po kayo mga kaidol. So ito mga kaidol, tanggalin lang natin yung mga valve seal. Ito po yung valve seal, yan makikita nyo, sunog na po yung valve seal, kaya papalitan na rin po natin to, no. So tanggalin lang po natin itong mga valve seal na to, tapos sasain po natin yung mga valve. Kailangan kasi pag nagre-repress tayo, kailangan ay nahasa natin yung valve bago natin ibalik. So nililinis po natin yung valve, yan po yung trabaho pag nire-repress po mga kaidol. Yan, tanggal natin itong mga valve seal, tapos sasain po natin itong mga barbula mga kaidol. So ito mga kaidol, yan, tanggalin lang natin itong mga valve, tapos gawin natin, linisin natin yung likod ng valve kasi may mga carbon deposit bago natin hasain ng rubbing compound. So linisin natin at hasain natin mga kaidol. So ito na nga, tapos na tayo maghasa ng mga valve. So sunod naman natin mga kaidol ay isunod na natin yung mga valve seal na binili ni boss, ikakabit na natin to. So puro genuine po itong valve seal na to. Yan, salpak lang po natin lahat yung valve seal mga kaidol. So ito na mga kaidol, naisalpak na natin yung valve seal at saka yung mga valve spring. So sunod naman natin ito namang valve shim. So yung makapal sa exhaust, yung manipis sa intake. So ikabit lang natin lahat mga kaidol yung valve shim. So ito na po mga kaidol, yan, nalinis na po natin lahat. So ang gagawin na po natin dito mga kaidol ay isasalpak na po natin. So napalapat na rin po natin yung mga valve nito at saka nakabitan na rin natin ng valve seal. So buo na yung cylinder head. So at saka yung block, nalinis na natin lahat. So isasalpak na lang po natin lahat mga kaidol. So tara, isalpak na po natin lahat mga kaidol. So una lang natin ikabit mga kaidol tong base gasket. Yan, kabit lang natin itong mga kaidol.
Tapos next natin mga kaidol tong piston ring. Kabit na rin natin tong piston ring. Unahin lang natin yung oil ring. Kailangan hindi magpanapat yung mga ring nito mga kaidol para wala siyang usok. So ikabit lang natin tong piston ring mga kaidol. So naikabit na natin mga kaidol yung piston ring. So sunod naman natin tong block naman. Yan, lagyan lang natin siya ng oil para pag pinasok natin yung piston ay smooth siya mga kaidol. Tapos yung mga ring din, lagyan din natin ng konting langis mga kaidol para hindi po siya magkagahit pag pinandar natin. So ikabit lang natin tong piston. Tapos sunod naman natin mga kaidol ay isalpak na natin itong cylinder block. Yan, lagyan lang natin ulit ng konting langis bago natin po isalpak para hindi po siya magkagahit pag pinandar po natin. So isalpak na po natin itong cylinder block mga kaidol. So ikabit na rin natin itong dalawang nut dito sa block. Yan, kabit lang natin mga kaidol. So sunod naman natin mga kaidol ay yung cylinder head naman. Yan, ikabit na natin itong cylinder head. Tapos dito naman po sa exhaust naman po 0.20. So ito na nga mga kaidol, na ikabit na natin yung cylinder head. So ngayon sinusukat natin yung valve clearance niya. So dito sa intake ay lumusot po yung 0.15. So yun po yung valve clearance itong rider na to mga kaidol. So ngayon ikakabit na natin itong cover at ito ngayon yung o-ring na ipapalit natin dito sa cap sa taklob po mga kaidol para hindi po siya mag-leak. So may natagas po kasing langis kaya pinalitan na rin ni boss yung kanyang o-ring. Kabit na natin to mga kaidol. Tapos ang isusunod naman natin dito mga kaidol ay yung clutch lining. Ikakabit na rin natin yung clutch lining nito mga kaidol. So ikabit lang natin to. So ito na mga kaidol, natanggalan natin yung crankcase cover. Ngayon naman tanggalin natin itong tornilyo ng mga clutch spring. So para mapalitan po natin siya ng clutch lining. Ito na nga, natanggalan natin yung taklob niya at ito na nga yung clutch lining, natanggalan natin. So sunog na po yung lining. Ayan, so napalitan na rin po siya ng clutch lining. So ngayon papalitan po natin ng SBK po ang brand na ipapalit natin dito mga kaidol. Yan, tanggalin lang po natin lahat tapos kunin natin itong ikakalit natin na SBK. Yan, ikabit na natin, alternate lang po yung pagkakabit ito mga kaidol. Yan, ikabit lang natin lahat at para maibalik na natin yung cover at matesting na po natin paandarin. So ibalik lang po natin lahat mga kaidol. So ito nga mga kaidol ay papalitan na natin ng oil filter. Ayan, salpak na natin itong oil filter. Tapos dito nga pala mga kaidol, dito sa may cover na to, sa may cover po ng filter ay wala po siyang spring. So ngayon gagawin na lang po natin yan. Ginawan ko na lang po ng paraan. Gumawa na lang po ko ng panibagong spring para ilagay doon. Kasi may mga spring po to mga kaidol para itulak po yung oil filter. Yan. So, ikakabit na natin tong clutch cable mga kaidol. Ikabit lang natin. Tapos, sasalinan lang po natin yan ng oil para po matesting na po natin mga kaidol. Paanda rin. So, ikabit lang natin yan.
at sasalinan na po natin ng langis. So ito po yung sasalin natin langis mga kaidol ay Petron lang po. 1 liter lang po yung sinali natin. Sinali na nga po natin yung langis. Ayan, takloban na natin to. So ito mga kaidol, naikabit na natin yung yung carburetor na 28mm na flat slide. So ito pa nga pala, hindi pa natin ito nakakabit yung mga switch nito tsaka yung busina. So unahin ko lang po muna ito mga kaidol, testing natin paanda rin kung okay na ba. So subukan natin. So ito na nga pala mga kaidol, okay na po itong Suzuki Rider 150. Naikabit na natin yung busina at saka yung Honeywell switch. Tapos yung PIA horn naikabit na rin natin. Tapos itong mga switch na ito mga kaidol ay functional na po yan. Tapos ito naman yung domino switch na quick start. May push button din po doon mga kaidol. Yan, push start. Yan, gana rin po yan. Tapos dito sa kabila ay gumagana rin yung push start nya. Tsaka yung mga busina, flasher at hazard passing. So gumagana po pati hazard. Yan, paandar na natin mga idol. So yun na nga mga kaidol, tapos na tayo dito sa Suzuki Rider na to. So hanggang dito na lang po, sana may natutunan naman po kayo sa aking sinara video. So bago po ang lahat mga kaidol, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel at FB page, paki-like and subscribe naman po ng aking YouTube channel at saka FB page po para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo ng video mga kaidol. So yun lang po mga kaidol, maraming pong salamat sa inyong lahat sa pagsuporta po sa panonood ng video ko, sa mga walang sawang pagsuporta po mga kaidol. Ayun lang, maraming salamat. God bless po sa inyong lahat mga kaidol.